na kami pinagsama-sama mo sa iyong dakilang layunin mo, Diyos. Panginoon, napakabuti mo. Sa kabila ng mga bagay-bagay sa buhay namin, O Diyos, kami pinarapat mo na makapunta sa daking lugar na ito. Yes, Lord, we declare sa oras na ito, Panginoon, ay gagawin kami, and we declare na lahat, Panginoon, ay mga sulirayan kami, ay susunod mo, and we declare it is very one of our lives, Lord, na lahat ng sakit, paghihirap, pagsulok kami, ay tutulungan kami, kami gagawin mo, in your wisdom, and you lead us in your kingdom. Amen and amen. Father, Son, and Holy Spirit, amen. Maraming kapalakpak ay kami siya. Upunan mo tayo lahat. Marinig niyo po? Amen. Praise the Lord. Palakpak natin si Lord. Akala ko naman narinig. Sige, palakpak natin ang Panginoon. Pag sinabi rin palakpak natin Diyos, kailangan dalawang kamay na kataas. Wala kasi tayo magpasa ng Diyos ito. Amen? At kung kahin natin yan, labig na yan. Alam ko, malamig talaga. Tapos namin pa kayo sa Teresa. Ibig ko sa ako na sa kayo sa sige talaga, hindi mo kaya. Amen? Ganun kabuti ang Diyos. Imagine mo, hindi mo kailangan ng aircon. Ay, grabe ang gas ng kuryente ngayon. Diba? At napakabuti rin Diyos. Kasi bakit po, buhay pa tayo. Nagising po tayo kanina, patihawakan ng kamay ng kapatid. Sige sabihin mo, kapatid. Mamaya ka naman cellphone. Kapatid! Hawakan mo kamay ng kapatid mo. Sige, hawakan mo ulit. Pero kapatid! Kamusta ka na? Kasi ang tignan mo, kamusta ka na? Yan. Kasi bakit po? Yung hawak-hawak mo ng kamay, yan yung kasama mo sa journey mo sa paglilingkod dito sa Teresa, sa Amazing. Amen? Wala kasi talaga ako sa akin sa buhay. Yes, kanina po ako nag-share kayo, marami tayong dinadaanan. We have our own individual battles in life. Kaya po ang ating pag-uusapan ngayon, what matters most to the life of the servant of the Lord? Yan. What matters most? Ano ba nangyayari sa atin? Sa buhay-buhay natin? Yes! Kasi bakit po? Pag sinabi mong lingkod ka ng Diyos, sino ang mga lingkod ng Diyos yung taas ang kamay? Ayun, iba. Lahat. Yan. Sinatanong ka lang para malinaw. Kasi po, kasi ka lang malinaw kaysa malabo. Human as we are, we have so many imperfections. We have so many weaknesses. Yan yung mga pag-uusapan natin. Sige, pakitingnan yung mukha ng kami mo. Sabi ko, tingnan mo ng tawanan. Bahal na ng Diyos siya. Bahal na ng Diyos siya. Sige. Ayan. What matters most to you? Ano ba yung nilamatan? Kasi mo, what matters most to you? Ano ba yung importante sa'yo? Hello? O sino mga nanay dito? Mga tatay, taas ang kamay. Yan. O sige po, sister. Bilang nanay, what matters most? Anong pinakamahalaga sa'yo? Bilang nanay? The power of the Lord. Bilang nanay, bilang tahanan, anong pinakamahalaga muna sa'yo? Pag-arugat sa mga anak. Amen. Diyan muna tayo. Kasi human as we are, yes, lahat tayo pumalingkod ng Diyos. Pero in reality, hindi natin pwede i-set aside yung mga responsibilities natin. Diba? Hindi pwedeng praise the Lord tayo, tapos irresponsible tayo magulang. Hindi pwedeng hallelujah the Lord tayo, tapos irresponsible tayo kasawa. Kung ba yung ibig sabihin? Meron ako nakausap minsan, kasi minsan nakasabihan ko itong grupo na ito, na pumupunta sila sa Mount Banahaw ba yun? Tapos, nag-overnight sila. Tapos yung mga asawa nila, nalagalit. Kinabukasan, nagtuwa ko sa kanila, sa akin, brother, alam mo, naniniwala ako na minsan, magagalit sa'yo dahil sa paglilingkod mo. Ano ko, sister, depende po yun. Amen? Ano po ba nangyari?
Kasi ano eh, yung sigil ko, sinama kami sa ano, Montanahaw, nag-overnight kami. Umalis kami ng Sabado, tapos dumating kami ng Sabado, madaling araw sila umalis. Sabado na umaga, doon na sila. So tapos, kinabukasan pala sila umuwi. Tapos yung kasama niya nag-alit daw. Hello? Kasi pala, yung dapat pambayad ka lang ng kuryente, hindi namin kayo pumunta doon. Sino ba naman hindi mga galing pag-uwi mo, walang kuryente, natutulong kayo? Diba? Pero yung sinasabi ni sister eh. Kapag kayo, yung old life natin, kung yung lumang tayo, yung siya kanina rito, kung yung lumang tayo ang nagsasabi sa kanila, hindi na natin pumunta rito. Napakahirap. Sino mga magkakamit bahay niya taas ng bahay? Ito na magkakamit ng bahay, ha? Kami magkakapit ba? Wala! Sige, taas ng bahay, yung mga bahay, isa, dalawa. Ito talaga naman, ito yung bahay ko, itong bahay niya. Yung magkakamit talaga. Meron ba? Meron. Ilan po? Dalawa. Isa. Yan. Kasi bakit ba ito natin yan? Bihirap sa community. Ito reality check po tayo Bihirap sa community, talaga magkasama sa community yung kapitbahay. Kasi bakit? Lahat tayo, meron tayong issue sa mga kapitbahay natin. Pag meron tayo ng aso dito, sa kapitbahay mo, sino susunod mo? Kapit-bahay. Amen? Pag meron tumipag ng basura dito sa kapitbahay mo, sino susunod na naman susunod mo? Oh, amen? Tapos ikaw lang, magkakahanap ka na natin. Bakit may dumi ng aso dito? Ano lang pinililisan mo? Kukunin mo yun. Nalagyan ng diaper. Alagawin mo. Lintik lang ang walang ganti. Oh, mga charismatic yan. Amen? Totoo lang po, napakahirap sa atin na i-invite yung mga kapitbahay natin. Kasi bakit? Kasi mag-ibig ako sila, ito yung muna punta sa barangay. Hello? Kaso mula may birthday, hindi ka natin yung ano. Dapat mo ba? Bakit ang kapitbahay ko? Bili ka ng palansik. Ba't ako hindi? Kasi yung video ko eh. O hanggang ang oras na pong video ko dito sa Antipolo. Sa Rizal. Alas 10. Quarter to 10 pa lang, tumatawag ka na sa barangay. Amen? So sino naman ang susunod ng kapitbahay mo? Ikaw naman. Do you think ma-invite sa prayer meeting ka? Hello? Hello? Nakaka-relate? Nakaka-relate po? Kasi bakit po? Marami tayong mga issue ng buhay natin. Pero tinatanong natin yan, what matters most sa'yo? Ito, ano pa tayo sa kapitbahay? Eh, di naman sa ng bahay nyo. Kamusta naman? Sino mo magkaya? Sino? At dito yung asawa. Dito yung nanay. Dito yung kapatid. Andito yung pinsan. Andito yung... Sila pa rin. Andito yung benan. Wala akong biyan, patay na. Amen? Ba't ito tinatanong yun? We need to understand, tayo may lingkod ng Diyos. Yes, nasa community tayo. Pero basically, our family is the first community that we have. Amen? Kung meron tayo unang community na talaga sa atin, na binigay ng Diyos, yun yung pamilya natin. Amen? Ayaw kung talagang mabait ka sa community mo, well, that's good. Pero dapat kung mabait ka rin, kailangan mas mabait ka sa inyo. Kung naunawaan mo yung mga ibang tao na ito, kailangan basta unawaan mo yung pamilya mo. Amen? Hindi pwedeng beso-beso ka sa akin, tapos sa asawa ko, masungit ka, puputusan kita. Amen? Hindi ka sa'yo. Isa kasi ganun eh. Sa community, talaga ng bait-bait. Talaga napakamakuluin. Pero
kung sa mismong loob ng bahay nila. Alam niyo lagi ng example dyan, si Barney, kung hindi ko kayo, si Barney. O yung mga bata, yes, Barney, yes, Barney. O hindi ako yun, pero sinabi ko yun. Di ba? Yung alam yung Barney na, no? Yung mascot, di ba? O, pero hindi ko yun, hindi rin ako yun. Ayan. O, kids, ano bang characteristic ni Barney? Very friendly, very huggable, di ba? Always smiling. Ano kumanta ni Barney? O, pag uwi tayo sa mga bahay natin, pag uwi mo, walang sinaing, walang ano nangyari. From Barney turns to Godzilla. Wow! Bumubuga naman ako eh. Amen. Yung mga basic truth sa buhay natin, kapag kailangan, ginabantayan din natin yung sarili natin. Ganun yung isa ko na eh. Ganun yung isang flip-top artist. Hindi ko sila manood kayo yan ah. So kasabi ng ano, yung kumangking ko kasi, dito, di ba Rachel? Yes, Rachel ako. Yes, ano, dito sa, lahat ng nakikita mo, meron ko isa ay ang gusto. Of course, meron talaga. Ganyan pinilay yung ano, yung parang laban, matagal na yung laban. Si ano, pangalan, Aklas to, Aklas. Buka ko adik. Sabi mo, ay hindi ako natutulog. Dahil ginabantayan ko lang ang sarili ko. Hello? Sabi ko sa mga ko, yun ang mensahe niya. Hindi sa paglilingkod natin, kailangan, hindi tayo matutulog para bantayan natin ang sarili natin. Bantayan natin ang sarili natin, kung sino na ba tayo, wala mo sa mata ng Diyos. Kung talaga ba nakikita yung ginagawa natin dito, sa mata ng ating mga pamilya. Pangatlo po, at kung sino naman tayo, kung sa mata ng ating mga kapitbahay. Amen? Kasi ito alam, we are the representative of God to those people na nasa paligid natin. Amen? Baka kayo wala sila dito kasi nandito tayo. Hello? Hi? Naisip niyo yun? Kasi ang laki nito oh. Kasi, naisip niyo minsan, baka kaya siguro na nalili mga kaaway kasi hindi ko po. Ano? Sino maraming kaaway na taas ng mga? May mga kagalit, taas ng hindi ko. Mga kagalit, yung mga ilang friend mo, yung mga talaga mo sa GC, yung mga kumari mong nagsawalihan kayo ng kandila, o pari mong sawalihan kayo ng kandila. Tapos alam nyo naman dito ka. Amen? How imagine na, wala sila dito. Kasi nandito tayo. Amen? It is a challenge for us na i-reach out natin yung mga tao na yan. Amen? Yes, alam dito na dito tayo sa Panginoon. Pero kung paano tayo kumilos after this, it's another story. Amen? Kalaktawan natin ng Panginoon. What matters most to you is matters to God. Always remember that. Kung ano yung mga hilig mo, kung ano yung mga kagustuhan mo, kapatid, nag-matter, hindi sa Panginoon ka. Hindi nga lang minsan. Gusto mo mag-agumpay. Of course, ang Panginoon gusto ka rin mag-agumpay. But always remember, your plan is not the plan of God. Sabi nga, our ways is not the ways of the Lord. Kasi bakit? Kadalasan, yung ways natin, puro ano? Puro sablay. Amen? Kung tingin mo sablay. Hello? Ano ang ultimate goal natin dito sa mundo? Ba't tayo nag-aaral? Ba't tayo nagtrabaho? To become what? Successful. Amen? Pero kung nag-aaral mo, walang motivation, walang pangarap sa buhay, wala. So kung nag-aaral ka, meron kang tinitignan. After this, ito na ako. Amen? Sabi ng lingkod ng Diyos, marami rin tayo mga tinitignan. And minsan, the way, ibang-iba kasi, the way
we think the way we react, especially po in sa atin. Kasi bakit po? We charismatics are very emotional people. Hindi niyo alam po kayo. Pero kung lalo ang galing-galing ng ng praise and worship leader, yung worship leader, siyas natin mo, Jesus, ang puso ko. Yung parang nakakonsensya. Sa iiyak ka na. Yes, Lord! Pagbabago na ako! So, ano mangyayari? After the service, after the season, isa kasi nakakalungkot, marami naglilingkod ngayon, depende sa season. Amen? Maraming community ngayon, dumadami sila kung malapit na summer. Kasi bakit? Malapit ang outing. Hello? Bato-bato sa langit. Ang tamaan sana magbago. Pangalawang season, pag malapit na ang Christmas, dumadami ulit yan. Kasi bakit? Malapit na ang mga Christmas parties. Puro kasiyahan. Pero kapag kayo yung oras ni peligro, anong oras ni peligro? Kapag yung mahihingi na sa'yo, yung commitment mo, ano nangyayari? Kasi ano eh, busy sa trabaho. Hello? Baka mo, bumalik ko sa trabaho. Ako ba Ate Louie, pasensya na lang kasi hindi ko hawak yung oras ko. Yes, sabi ko nga kanina, pamilya. Diba? Human as we are. May pamilya tayo, bilang tatay. I'm a provider for family. Pero bilang isang linggo, that's another story. Amen? Kasi hindi ko kami. Kasi minsan mo sa totoo lang, tayo mga magulang, especially yung mga provider, minsan nakakagawa tayo ng desisyon dahil tayo minsan kapos, gimmick. Amen? Kasi minsan, hindi lang, alam mo sa sarili mo, hindi lang alam mo ng Diyos. Minsan, Lord, pasensya ka na. Kasi, kailangan mo na yung mabuhay. Lord, kasi gimmick po ako. Lord, kasi kailangan ng mga anak ko. Nag-aaral sila. Amen? Then, pwedeng talk to me, pag sa akin. Laging ko sabihin ang Diyos. Ang Diyos ang baka-aral sa mga anak ko. Sa inyo yung Diyos. Tumutak sa akin. Tapos nung every weekend namin, last week, nakausap ko naman siya yung team priest namin, si Father Nas. Sabi, kumusta ka na? So, Father, okay naman. Balita mo, nagtrabaho ko. Yes, come. Kasi nakakanya ako dito. Alam mo, Angela, you need to choose o sa preaching ka o sa law enforcement, sa ganito. Sabi ko, Father, that's why I'm here. Kasi ito ang pinili. Kung paano man, kasi sabi ko nga sa mga kasama consult, gusto ko talaga mag-aaral ulit. Ito, what matters most to you is matters to God. Sino tuloy sa kanila kay Ate Louie? Ako gusto ko rin mag-aaral, mag-pass ka lang. Kung paano, hindi ko alam. Kung saan nakukuha ng hindi ko rin alam. Pero alam niyo, after ko i-share yun, nakausap ko si Brother Dick, nakausap ko si Father Nas. Guess what? Si Brother Angelo yung Panginoon na ngayon. Pero kamutin ito. Pero kamutin ito. So sabi ko na, Lord, ito lang ang bahala. Kasi bakit naman eh, pero mga pinapaaral ako. Tatlo yun. Yung mga bills lang eh. Sabi ko rin yung pagkain namin. Every now and then, nagpupunta ako ng balita o nag-grocery na. Mamalengke ako. Pero kamutin ang Diyos. Kaya sa mga alam, may tayo kasi, human as we are, may mga plano na tayo eh. Amen? Pero kung nagpasama ko sa Diyos, yung mga plano mo, ilinit ka niya. Amen? Ilinit ka. Di ba alam kayo, nagmamaneho ka. Alam mo kung daan na to. Ano kumamit ka ng ways? Amen? Minsan, ano eh, minsan dadalhin ka niya sa mga daan na hindi mo kabisado. Pero mas mabilis mo makukuha yun. Amen?
Ganun kabuti ang Diyos. Palapanan natin ang Panginoon. Ayan. Sabi ni Adrian Rogers, good things happen to us due to God's grace. Amen? Without the grace of God, wala po tayo lahat dito. Amen? Without the grace of God, without the goodness of God, kaya lagi mo po sinasabi, andito pa tayo sa Amazing Grace kasi maganda ka, kasi gwapo ka, kasi magaling ka, kasi matalino ka, kasi ma-available ka, kasi talented ka, kasi mabait ka, mabait siya. Amen. Always remember that. Nandito tayo dahil mabait siya. Kasi kung kasi kaugali natin ng Diyos, naku, siguro wala na tayo lahat dito. Amen? Kung kasi kaugali natin ng Diyos, siguro, ubus na lahat ng tao sa mundo. Nakakasala. Yan na naman kasalanan mo. Amen? Mabuti naman talaga, hindi natin kasi kaugali ang Diyos. Kung nagkataon. Ewan ko lang. Yan. Sa 126 verse 3, the Lord has done great things for us and we are filled with joy. Maraming ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Yung nagbibigay sa atin na kasiyahan at ligayahan. Alam mo po, noong panahon na nagbigay ako ng mag-resign ko sa gusto. Tapos, sumama sa mission sa Batangas. Actually, nung nag-resign ako, talagang gibit talaga. Kasi alam mo yung gibit talaga. Amen? Talaga sinabi ko sa asawa ko, kumami, kailangan ko itong retreat na ito. Actually, nilagay ko ng recollection for 4 days. Pero for me, that is a retreat for me. Kasi talagang pagkapigong ko sa gusto, nandito. Ang sikunan ko, pero pagkapigong ko sa kanya, 7 ko. Talagang may plan. Kasi alam niyo, kami ang nagbigay, ako nagbigay ng recollection sa mga bata. Pero alam niyo, mas marami ako natutunan. Kung parang nag-back to basic, parang na-restart, you know? Kasi sabi ko, alam mo, Angel, ito mo lang gusto ko sa'yo. Gawin mo yung trabaho para sa akin, and I will support you every step of the way. Amen? Minsan kasi totoo lang, bilang tao, minsan yung mga ayaw-ayaw tayo eh. Minsan, yes, sinishare natin, we declare na, Lord, this is your blessing, Lord, this is lalo sa ito. Pero minsan, at the back of our mind, hanggang kailan natin akong blessing na ito. Nakakalate ko. Amen? Yun lagi ini-insert sa atin sa ita na hanggang ganito lang yung blessing na yan. Paubos na yung blessing. Amen? Pero kaya sabi ko nga po kayo, we declare that we are God's people. Amen? Yes, minsan tinutokso tayo. Yes, minsan buwabagsak tayo. Yes, minsan tayo nabibigo. But I have a good news for you, my dear friends. God is a God of chances. God is a God of chances. Kahit ilang beses mo madapa, kahit ilang beses mo magkamali, kahit ilang beses mo malugbok, kapatid, always remember this. God is a God of chances. Ganun kabuti ang Diyos. Ganun siya kabuti. Sabi ko nga po sa kanta, ako ang hari ng sablay. Ang gusto ko sa buhay ko, totoo lang. Pero God is a God of chances. Kahit kung marami ang sablay, pero God is a God of chances. Yes, yayakapin ka pa rin. Dahil nagpunta ang Diyos dito para sa mga kasalanan, para sa mga sablay na parehas natin. Na nagpumilit na na sumunod sa Kanya in our own little ways.
marami kang dinadaanan, marami kang hinahanap sa buhay, you have so many pressures in your life, but still, hindi ko ba, palakpakan mo ang Diyos. Kasi bakit? Yung matagal mo nang hinihiling, kapatid, malapit na yan. Amen. Yung matagal mo nang iniiyak sa kanya, kapatid, malapit na yan. Yung matagal mo nang agaw-agaw, kapatid, malapit na mawala yan. Kasi bakit mo sabi nito? The Lord has done great things for us and we are filled with joy ng kaligayahan. Ganon kamuha ang Diyos. Ayan. Ayan, yung sinabi mo kanina. The devil will distract us, servants. Una, our plans to serve the Lord sometimes having problems because of human nature. Ano ba yung human nature? Yeah. Human as we are, sabi ko nga po kanina, human nature is, we have limitations. May mga limitasyon tayo, wala muna sa budget. Amen? Totoo lang. Ang taas-taas yung gasolina ngayon. Totoo lang. We have so many limitations in life. Pangalawa, we have so many weaknesses. Hello? Sino ang ngayon? Ikaw yan, sabi ko pa rin. Tuloy mo taas ang kamay mo. Sino ang dito? Sino po ang ngayon ay nag-i-scatter pa rin? Sige po mga, huwag niyo lang itaas. Pag-uwi niya, sige niyo lang yung ano yan, yung Google na yan, Google accounts niya. Kung nabura na, tingnan mo yung ano yung Gcash. Yung mga transactions doon. Yeah. Ano yung one time? Nung ako'y, hindi ko ganun regular ko nagtatok yung asawa ko ay nahilig sa ganyan. Kasi nga siyempre, sa school nila, wala siyang ginagawa. Kami nung isang teacher doon, ma'am, try mo to kasi wala ka nang ginagawa. Ano lang? Piso-piso lang. Ano lang, parang ganun, games. Kasi yung piso-piso niya, dito, mataas. Alam niya, ganito ako sa ganyan. Tapos, kung nalaman ko, siya yung ano, pero binura niya yung in-install niya yung mga ano. Sabi ko, magagala ko. Yun. Sa madaling salita, nalaman ko. Hindi kasi yun ito. Kasi, patingin na ko ng cellphone mo. Oy, wala ko na lahat, uninstall na lahat. Kasi, patingin mo ano mo, yung Google account mo. Yung mga sign-in, sign-out mo dyan. Hindi sinuturan mo eh. Diba? Tapos, alaw-alaw ko, nangigigil na ako sa nag-crack na. Pati, buksan ko yung Gcash. Pakita ng Gcash yung mga transactions, tuloy-tuloy. Okay yun, talagang nag-crack na yung screen. Nasisira. Ay mo sige ito, pagpagawa mo yung cellphone mo ha. Para sabihin mo, sige dati, nangangako ako na hindi na ako ulit, maglalaro ng ganyan. Sige, naman, nangangako ka. Nangangako sila ko. Kapag hindi mo sila yung pangako mo, pagbasahin ko na talaga yan. Nangangako sila ko. Ano yun po? Kapag salita, promises speak to me, broken. So, alam mo, minsan pagka bawal, wala mo ulit. Sabi ko sa kanya, hindi ka tumapag sa pangako, ako magtutalik ng pangako. Binasag ko yung cellphone. Dinunod ko talaga. Hindi ako makinabaka. Mag-SIM card, binabit ko. Alam mo, mas sumalo sa akin. Sumalo sa akin, I think, 3 weeks kami hindi nag-usap. Ano ang problema? What is 3 weeks sa habang buhay namin, sa habang buhay ko siya pinaligtas ko sa addiction na yan? Yes, magkano yung sa'yo ko rin, yung sinili natin. Tapos, para mga point bago pa sa akin. Yes, ito lang.
Tapos yung kapatid, sabi ng kapatid niya, bayaran ko siya naman. Sabi ko, alam mo, kaya ako ginawa rin sa cellphone ng kapatid mo. Wala ako naman ng gulo yun. Parang tulungan siya. Kasi asawa niya ako. Diba? Asawa niya ako. Okay na siya siya. Ipinagamit siya parang nakalag-kalag ng cellphone. Ito talaga na naman isang pirma na lang ang text na. Ayun. Talaga naman. Talagang pinakita ko talaga sila. Pero kung siya ka. Hindi ako nagmura, hindi ko siya sinigawa. Basta, ginawa ko lang yung promise ko. Ito, gano'n lang eh. Hindi ko yung promise ko. Ako yun, ako pang salita, nagkagalit kami. Pero yung sa mga dinan ko sa, marami siyang na-realize. Marami siyang nabugtanto sa buhay ko. Kasi ang kapira ko sa buhay ko sa kanila, sa pamilya ko. Kung mas marami sinasabi ko sa inyo, huwag niyo ko sundin. Pero kung ano naman kung sinasabi ko naman sa inyo, so, sabihin, gawin din niyo. Amen? Kasi bakit po? Ang dami mo kilalang mga naaabig sa ganyan. Pero kung saan sila sa ganyan, mga piso-piso. O dating nakasakin ngayon, nakamotor na lang. Dating ngayon bahay ngayon, namumukahan na lang. Dating mo namumukahan ngayon, sakali na lang na. Alam mo siya ito alam na difference? Kapag ka meron, nagsabi sa inyo, hindi ko, libangan na ito. Pag pinapos sila kayo sa gambling, sa addiction, kapag malaki galit sa yung tao na yan, pag-ingat ka. Uy, brother, ano tayo? Magtubatas tayo sa tayo, may kampo. Yung mga patay sa tingin ilaw. Kapatid, iwasan mo, kasi baka magaling galit sa iyo. Kapag try natin guys, natin yung drugs. Indaw yun. Kapag iwasan mo, malaki galit sa iyo. Amen? We always entertain our limitations. So, we are always entertain our limitations. Nakalagpas ka naman, napagtagumpayan mo na nga yung pornography. Yung mga porn sites na yan. Kung nalimis mo, anong ginagawa pa rin? Yan pa rin. Kasi sa mga kabataan. Amen? Pag hindi po sa mga collection, sinicheck ko yung mga cellphone ng mga bata. Kasi as a facilitator, I have the power to do that. Sinicheck ko, bulit ako sa mga meron sila. Yung mga porn sites, meron sila. Sabi, sino man nito? Kasi hindi ako nalito ko yung mga sila. O, sino? Kasi nakakala password mo, ako lang po. Hello? Tanong, mga kabataan, yung mga pinapanood na yan, nakakahiya yan, di ba? Ay, wala nakakahiya, hindi sila natin. Kasi hindi mo natin pwede siya dito kasi nakakahiya. Kasi pag nalaman nila, nunod kayo ng ganyan, ano magiging nila sa inyo? Negative agad, di ba? Pero na, kung hindi mo kaya i-share dito, yung mga babae mo, tigil mo yan. Kung hindi mo kaya i-share dito, yung pagsusugal mo, tigil mo yan. Kung hindi mo kaya i-share dito yung pagluloko mo bilang asawa, bilang anak, kapatid, tigil mo yan. Hindi mo kaya i-share dito. Kasi bakit? The moment yung ginagawa mo sa nakakahiya, at hindi mo kaya i-share dito to glorify God, you need to stop that. Kailangan natin ang Panginoon. You need to stop that. Kasi hindi mo na kaya i-share dito. We need to stop. Huwag mo balik-balikan. Tultukan mo na. As in erase. Amen? And that's what yung saan kasama, balik ko lang. Noong mga panahon na hindi kami nag-uusap, saan ko naman sa kanya? Kasi nagparamdam sa akin may utang sa akin. Parang natin-share ko eh. Kaya yan, sabi sa akin, Brad, kasi gusto ko magbayad sa'yo. Kaso wala akong pera. Hindi naman wala akong pagbayad, wala akong pera. Meron akong iPhone dito. Sabi ko, huwag ito natin ng asawa ko. Ayun, yung binayad sa akin na iPhone,
Sinilos ka niya. Tapos, dati kasi ano, pabilis ka malong. Tapos yung medyo ano, may trabaho ako, binilang ko siya ng ano, ng phone pa. Although, second hand lang, pero maganda naman. Smart mobile. Kasi ito ba, nung nandun pa ako sa trabaho ko, noong December, meron kaming free phone. So, yung binasag ko na yun, binili namin, may iba. Napalitan ng tatlo. Yung isa nga, terminate pa yung yung tablet. Pero ang maganda ngayon, hindi na siya nag-online game. Ganun mabuti ang Panginoon. Alam niyo, minsan, totoo lang, manindigan ka lang, magagalit sa iya. Isang linggo, 2 linggo. Pero para sa kanya naman yun eh. Kasi totoo lang ako, marami akong kaibigan. Minsan, hindi nila sinasabi sa akin yung mga addictions nila. Kasi bakit very straight ako magsalita? Yes, masakit ako magsalita. Pero may tuwing lang, nagigising sila. Ang salita ng Diyos hindi laging kapakiligin ka, hindi laging papatawanin ka, hindi okay lang yan, mabait si Lord. Hindi ang salita ng Diyos masakit din. Amen? Kasi bakit po? We always entertain our limitations, weaknesses, and we do sin. And sometimes, we enjoy it. Ini-enjoy natin yung mga kasalanan. Yun ang nagiging problema. Tapos, nandito tayo ngayon sa prayer meeting. Kasi ayaw natin lumingon doon sa mga luwalan. Kasi bakit? Baka makita tayo ng mga kamagyunan natin ng isang araw, yung mga kaayuman natin ng nakaraang gabi, yung mga nakaaway natin. Amen? Kapag hindi ko tayo kilala personally, pero kilala kayo ng Diyos. Amen? Hindi ko kayo kilala, pero kilala tayo ng Diyos. And sometimes we enjoy those sins. Kasi mo alam po kanina, nung kabala ko nung libis underpass, parang kinabahan ako bigla. Kasi bigla wala na ako ng preno sa likod. Pag kinubahan ako sa isip ko, itext ko na kaya si Ate Louie. Kasi wala ko na sa likod eh. Pero kung sabi ko, Lord, alam ko hindi ko ito gawa, gawa ko ng kalaban. Kasi pwede pag-uusapan natin ngayon. Then, ako nagtatanong pa ako sa loob. After 5 minutes, may friend na ulit ako sa likod. Amen? May mga ano kasi meron kasi mga demonic attack talaga, mamayari. Kapag pupunta ka sa misyon, kapag may mga mabubuksan, mga isip, may mga magigising ng mga kalo sa pupuntahan mo, yes, paranasan mo yan. Because we are all missionaries of God. Amen? Always declare that we are God's champion. Hindi ka makapuntahin sa isang misyon kung hindi tingin sa inyo, champion ka. Amen? Kasi ang ika-conquer mo doon ay mga kaluluwa. Ang mga ika-conquer mo doon ay yung mga anak mo. At ang ika-conquer mo doon ay yung mga importante sa Kanya. Kaya naniniwala ko, na mga nandito ngayon at yung mga nakakarating sa buwan sa ito, kapatid, mahalaga ka sa Diyos. Importante ka sa Diyos. Paniwalaan mo yan. Kaya darating ang panahon, di mo tao nakakarinig sa akin ngayon sa labas, makakasama rin kita dito. Ayan, anyway. Lobat na. Anyway, ganun talaga, ang buhay natin, parang namin, parang gulo. Minsan, nagtatagumpay tayo, minsan, nag-fail tayo. Pero kapatid, ang buhay mo, lagi mo natandaan, hawak yan ng Diyos. At hindi ka pa sinusubukan ng Diyos. Amen?
Nakita mo minsan, tayo mong hinaharap sa buhay, pero still, nakakausap ka. Kahit kalaki ang problema mo. So ito lang ako, mayroon tatay. Ito, may mga anak, makinig. Mga young people of God. Minsan ako personally, kapag wala ng very basic, pag wala ng shampoo sa banyo namin, pag kumusta yung head and shoulder, nakakabahan na ako. Lang, kumusta yung shampoo ng mga anak ko. Kasi kumusta yung conditioner ng asawa ko. Kumusta yung toothpaste. Hindi mga basic struggles natin. Amen? Kaya mga anak, kapag paminsan hindi tayo magbibigyan ng mga hiling natin, halawakan natin ang isip natin. Amen? Kasi, wala na naman, wala toothpaste! Wala na ito! Hindi mo alam bago ko tanongin yan. Iniyakan na yan ang nanay mo kagabi. Amen? Mama, ito lang ang ulam! Kung alam ko lang. Iniyakan na yan ang tatay mo kagabi. Amen? Eh, nagdiman tayo, kapag tayo nagtatrabaho. Kasi ito, alam, marami mga bata na yun. Hindi ko naman sinasabi kayo. Pero maraming bata na yun, parang binigyan mo ng Oppo, ang gusto pa, iPhone. Ano ito, alam? Pero sinasabi ko nga sa mga nakahandal ng mga bata na yun, kasi parang tayo na, binibigyan mo ng regulation ng eskwela. Kasi sa mga grade 12, mga graduating students. So, alam ba yung ano? Kasi may nag-share ng isang doon. Alam ba ito, nainis ako kasi birthday ko, tapos ako lang naka-opo sa barkadahan namin. Ito, ba? Ano ka dapat kami magdimang? Sabi ko, birthday mo yung whatever, birthday mo yung kanto mo, sino bumili niya? Ikaw ba? Hindi, magulang mo. Pag nagdidiman-diman ka, kapag kayo nagiging ulit ang ulam, hello? Hi? Kasi kung sa mga bata, magdiman ka, kapag ikaw na ang bumibili na, ang gamit mo. Amen? Hindi yung magre-reklamo ka, tapos iaas mo rin sa magulang. Pero ito sinasabi niya, kasi maraming kamag-anak. Amen? Minsan, may mga anak na nagkakaroon sa magulang kasi ganito lang, ito lang tayo. Mga anak, kung ito ang kaya ng magulang ninyo, treasure it. Okay? I-treasure niyo. Kasi bakit? Baka hanggang doon lang muna ang kaya ng mami, ni daddy. Pray to the Lord, na-bless na rin. Na-bless na yung mga ginagawa ng mga magulang ninyo. And try to help them in your own little ways. Sa ano pong maraan sa pag-aaral, do your best. Amen? Do your best. Kasi yun lang ang pwede naman kayo kumala sa inyo. Yes, hindi naman tayo mamayaman. Hindi tayo mamayaman. Hindi naman ako mayaman. Mayaman lang ako. Mayaman lang ako yung magkalat sa Lord. Ang nagpapaaral sa mga anak ko. Ganun ako mayaman kasi bakit? Lord, ito na akong bahala. Kaya po every night, kung lang sa kami pamilya, pinapaalam sa mga anak ko. Kung ano mang meron tayo, ito all of our possessions, hindi natin makukuha ko kung hindi galing sa Diyos. Ito galing sa Diyos ka. Always honor God sa mga bagay na nasa iyo. Kasi bakit sabi nga po, yung mga napagkakatiwala sa maliit na bagay, ay mas lalo, hindi ko lang sa lahat, pero yung hindi mo na ma-appreciate si Lord sa mga bagay na sa paligid mo, sa mga bagay na hawak-hawak mo. Kaya sabihan niyo kapag hindi mo ay hindi tayo pagkatiwalaan sa maliit na bagay, ay hindi rin pagkakatiwalaan sa mga malalaking bagay. Always acknowledge God. Kahit sa mga maliit na bagay sa buhay. Kasi bakit po, kapatid? Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay lingkod ng Diyos. Ganun kabuti ang Panginoon.
And always remember, sinabi ko kayo, paulit-ulit na. God is a God of justice. God is a God of justice. Kung ano nilagay natin dun yun. Yes, marami naman tayo mga kahina. Yes, marami naman tayo mga kapintas. Yes, marami tayo mga kasalanan. But still, always remember na mayroong isang Diyos na nagpapako sa krus para lahat ng kasalanan natin ay maako niya. Amen. Ganun ka kamahal ng Diyos. Ganun ka ka-importante sa Diyos. At ganun ka niya inaalagaan. Hanggang ngayon, hawak-hawak ka niya sa kamay niya. Pinaninindigan ka niya. Kaya kapatid, huwag mong sayangin ang buhay. Huwag mong sayangin ang grasya ng Diyos. Kasi ang grasya ng Diyos is so amazing. Amen. Amen? Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Ang sayo ko kayo lahat. Kayo na lalangin. Father, Son, Holy Spirit, Panginoon, sa oras na ito, we will acknowledge that you're here right now. Lalo na, Panginoon, ganun dalawa, kung laki mo sa iyong pangalan, ikay naman sa aking kalagaman. Lord, we are more than 2 and 3 na nag-apikon sa pangalan mo. And yes, Lord, we're here tonight to glorify you, to worship you in our legal ways. We worship you, we glorify you. These are the desire of our hearts, Lord, I give you my heart. Kapag sa oras na ito, kung meron ginagawa sa buhay, i-focus mo lang ang iyong isip, ang iyong puso, sa puso ng Diyos. Dahil hindi ka niya husgahan. Hindi niya gusto pa ka. Pagkos, yayakapin ka niya. Yayakapin ka niya sa kabila ng mga kahilangan, sa kabila ng mga kasalanan, sa kabila ng mga sakit, sa kabila ng mga pagay sa buhay. Kaya kapit na tayo mga ito. Lord, these will serve our hearts to follow in our little ways. This is my desire to honor you. Lord, we know my heart, I worship you. Oh, David's redeeming, I give you praise. Oh, that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I'll live for you alone. Every breath that I take, every moment that I'm away, Lord, have your way in me. Once again, these my heart starting. This is my desire to honor you, Lord, we honor you. I worship you. Yes, Lord, we glorify you, worship you. We honor this presence, Lord. Within me, I give you praise. All that I adore is in you. Is in your love, is in your love, is in my heart. Lord, I give you my
give you my soul. And I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Would you please? Hallelujah, Jesus, thank you, Jesus. Praise Father, thank you, God. Thank you, God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We glorify you. You're the King of Kings. You're the Lord of Lords. You're the Emmanuel. You're so amazing, oh God. Hallelujah, Jesus. Oh, Panginoon ko, ang puso ko'y sa'yo. Ang diwan buhay ko sa bawat sandali, ang aming dalangin. Sa'yo ay mabigo, O Panginoon ko. Ang puso ko'y sa'yo, ang diwan buhay ko sa bawat sandali, ang aming dalangin. Sa'yo ay mabigo. Palapalin, Panginoon. Glory to God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Maraming salamat po. Father, Son, Holy Spirit. Amen and amen. Malakas na ang mga ng ating Tuhan. It's so amazing, the Lord. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Magandang gabi po sa iyo na.